nung lumaki na sila, gumanda yung pinaka stem nila, naging wood stem ano, tapos green yung kanyang pinaka dahon. Establish muna namin siya, pinapalitan ng lupa ano, kasi dito sa lowland talagang yung variegations niya full no. Tapos meron din siya mga ayan, hindi na nakumpleto kasi dito hindi kasi malalaking pasok, dito maliit na pasok. Hello everyone, this is Sir Misunaw, Bini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba ang gagawin natin ano? Dito sa ating garden, meron pa akong mga space dito sa aking nakikita nyong background, yung wall dyan, yung wall garden natin. Iniisipan ko ng ilalagyan ng halaman ano. At the same time, ibibida ko po sa inyo kung ano yung ilalagay ko dyang halaman ano. Kung nung mga nakakarang araw, natatakal natin yung succulents. Isang uri din po ito ng succulents ano, na pwedeng rain or shine dito sa lowland ano. Kaya sila ang napili ko. Ano nga bang halaman na yan? Malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at kaninang hapon nagkaroon kami dito ng repotting session ng ating mga ayan, jadelet no. Familiar ba kayo sa halaman na yan no? Isang uri po yan ng succulents na medyo matibay talaga no, pagdating sa ulanan at sa arawan. Kaya naman nire-recommend ako na mag-alaga kayo nito kasi kapag tumagal, umabot ng taon, grabe, nagiging silang bonsai materials ano, o yung mga ginagamit sa pag-arrange ng bonsai ano. At yan, pakita ko sa inyo ng malapitan at pag-usapan natin ang tungkol sa halamang ito. So eto na nga po, naglipat na tayo at makikita nyo, yan po yung aking in-order ano, na alagaan natin dito sa ating garden. Kasi yung mga ganito ko po, nung lumaki na sila, gumanda yung pinaka stem nila, naging wood. Tapos nalaman ko na pwede pala silang gawing materyales ano sa pagbobonsai ano. At itong halaman na to yung tinatawag nating jadelet no. Dalawa yan, isang jadelet green at isang jadelet pink. Pero ang totoong pangalan nito kasi yan yung common names na makikita natin sa mga marketplace, sa mga garden shop. Jadelet kasi parang maliliit silang mga jade plant ano. Kung nakikita yung mga jade plant, sila naman yung malalaki yung dahon ano, na tinaguri ang money plant. Ito naman po maliliit yung mga dahon. Ang name niya is Portulaca apra or elephant bush, yun ang tawag sa kanya no. At yan po yung kanyang stem, minsan maikukumpara po siya dun sa yung tanim ng gulay no, minsan na inuulam. Ano ba ang tawag dun sa pinakagulay na yon? Ilagay nyo lang po dyan ano, at i-comment ano, kasi minsan yun ang inaakala nila dito na ikukumpara dahil po dun sa kanyang kulay brown na parang violet na pinaka stem ano, tapos green yung kanyang pinaka dahon. So ito po ganyan siya no, pero sabi ko sa inyo, ito yung mura na stem niya, pero nagiging kahoy po yan no, na parang ganyan no. Kaya naman nag-decide ako kasi may mga alagi ako na pinapaulanan ko lang din sila at pinapaarawan, nagtatribe na po ano. So dalawang klase yan. Ang tawag sa kaman dito is yan, rainbow yung tawag ng iba no, rainbow na elephant bush, pero dito sa atin tinatawag siyang variegated jadelet, or tinatawag din po minsan na jadelet pink no. So ganun din po yung kanyang stem no, parang kulay brown na mamula-mula naman. So ang nangyayari po dyan pag lumaki yan, nagiging lush ano. And kami po dito sa lowland, ang ginagawa po namin is yan, pinapa-establish muna namin siya, pinapalitan ng lupa ano, kasi dito sa lowland yan po yung talagang practices namin pagdating sa mga succulents. Pinapalitan ng gritty na soil mix na kayang pumasok yung hangin.
At the same time, kayang mag-drain ng tubig ng mabilis, no? Fast draining siya para maiwasan yung root rot at mabuhay natin yung ating mga succulents. So, MDP soil mix yung ginagamit namin. Mas marami yung pamis na particles dun sa kanyang lupa, ano? Yan yung nagpapabilis sa kanya na yan, ma-drain yung tubig, ano? So, ganyan lang siya, nagiging parang puno, tapos nagiging lush, no? Kapag lumalaki. At ang ganda ng kulay niya kasi talagang lalo yung green, napakalamig sa mata kapag naka-background. Kaya yung yan yung mga gusto kong ilagay doon. Pero pakita ko muna sa inyo kasi meron pang isang variety. At yan yung papakita ko na kakaiba naman na elephant bush, ano. Pero papakita ko rin sa inyo siguro yung mga tumandaan natin at lumaki na inabot na ng taon dito sa ating garden ng mga koleksyon ko ng halaman na ito. So ngayon nandito tayo sa plant museo. Papakita ko naman sa inyo yung isang uri pa, no, na lately ko lang talaga na kita at napansin. Itong ating kakaibang Portulaca Apra. Ito yung mga hybrid na, no. Talagang yung variegations niya full, no. Tapos meron din siya mga yan, leaves na hindi katulad nung sa mga una nating nakita. Green naman at white yung kanyang variegations. Kaya hybrid na hybrid din siya, no. So ito, yan, nagpuputi-puti rin po yung kanyang mga dahon, ano. Pero kadalasan po mga green yan. Tumutubo sa kanya, green. So ang kanyang mga stems din po reddish na may brown din, no. So tayo nagputol niyan at meron na tayong mga patubo niyan, tingnan natin. So ito yung mga pedropagate natin, kunin natin to. Ay, hindi naging successful ata isa, pero yung isa successful, ano. Siguro i-transfer ko na to, napakaliit nitong isa na to. Ito naman yung 2 years old nating yan, variegated, no. Yung jadelet green na tinatawag, napaka woody na po. At ito hinang namin kasi ang ganda niya pag ganun siya, no. So yan, pwede rin kayo mag-display ng nakahangan sa kanila kasi makita nyo pabagsak yan, no. Ang ganda niyan. So ito mga puno na rin at yan, ang ganda ng mga stem niya, no. So gumaganyan rin po yung stem niya at napakaganda niyan, tingnan nyo, oh, kapag halimbawang nakasabit. This one naman matanda na rin to, kita nyo ganyan nagiging wood siya, no, yung kanyang mga katawan, no. Tapos ganyan, humahaba siya. Yung kanyang tsura, no. Yan yung isa sa mga matatanda nating jadelet green. Naman yung sa ating collection, ito, bago lang tong isa na to. Pero ito, yung 12 years na yung ano nito, yung tanda nitong isa na to. Tingnan nyo, oh. Look, yung kanyang pinaka-stem. Napakalaki na, oh, kahoy na siya talaga, as in kahoy na, kaya perfect na perfect siyang gawing bonsai. Siguro iwa-wiring lang yung mga ito, no. Anyways, pwede na nga i-cut yung mga to, no, katulad nyo, no. Pwede nang itanim uli yan, tapos cut na lang, ano, ang laki niyan. And paano nga ba pag-aalaga, ano, nakita naman yung ginamit nating lupa, pero pwede naman kayo yung ordinary lupa lang, kaya lang po ingat lang, no, sa pagdidilig, no. Hindi masyadong kailangan na diligan sila ng madalas, ano, kasi nga sila succulents, no. At alagaan din sa trim kapag nagkakaganyan na, pwede nyo nang ikat yan, tapos itanim nyo, no. Ang sunlight naman, morning sun, ito pwede rin naman sa mga bright area, no, yung mga ganitong halaman kasi green naman siya, lalo na yung green talagang nagtatribe yan kapag lalo na sa mga bright na area lamang, ano. So dyan nyo po yan ilagay, 6 to 8 hours na sunlight, morning sun preferably, yun yung mas maganda para sa kanila, no. So ganyan na po, at ito hindi siya mahirap alagaan, napakadali lang alagaan, ano. Isa sa mga matitibay na halaman na talagang nakita kong napakaganda. So ngayon punta naman natin itong aking wall garden, ano. Dito ko nilalagay before yung mga ano, hindi ko na nga siya nalalagyan at wala na akong maisip na halamang ilalagay dito, mga snake plants yung nilagay natin. Pero itong side na to, dahil bakante siya, bala ko siyang lagyan nung mga ano, kaya lang
pag ganito to. So sabi namin iskiri, gagawan namin ng paraan. Paano ba lalagyan natin iskiri? So yan. Dalhin mo dito at ilagay na natin. So ngayon po, simulan na namin yung paglalagay ng mga portulaca apra natin yan. Mga jadelet kasi gagandahan ako sa kanila. Yan yung gagawin nating design nitong ating pinaka wall garden. So ito na nailagay na natin and ayan, hindi na nakumpleto kasi dito hindi kasi malaking pasok, dito maliit na pasok. So, pero ayan, meron na sila nalagyan at dyan natin sila talaga palalakihin ng katulad kanina na parang yung kahoy nila sobrang matured na kasi meron tayong mga binabalak na gawin dyan sa mga yan at susunod na mga video malalaman nyo kung ano yan. So ayan mga ka-MD, pinatapos na yung ating video. Yung mga nandito papalitan ko yan ng mga maliliit na paso o lalagyan ko ng maliliit na paso dito na para kasya tapos ganyan din yung mga itatanim ko, yung katulad ng mga jaded natin and ayan sa taas yung mga malaki dito naman gagawin ko parang pa-shower yung kanilang tubo so ayan, and kung naghahanap kayo ng ganyang halaman maaari kayong mag-message sa Mini Dino Park in Eco Garden na page dahil meron po kami mga ina-out na ganito every Sunday po ang babaan at bagsakan ng halaman dito sa aming garden. And salamat na marami sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, Completa Batchuping itong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search na po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!